po, ma'am. Miss Lynn po. Yes po. We are students po from City College of Calapan and we are here po to conduct a short interview. Yung mga sagot nyo naman po ay for educational purposes po namin. Sa physical environment po, is the space inside the classroom more than enough for learners to move about? Hindi naman yung classroom ay para dun sa, kumbaga, madami ang bata, maliit ang classroom. Hindi talaga yung standard size kasi yung mga bagong classroom na yun, medyo ano na siya, 7x7 na aming sukal. Pero yung classroom na yung standard size. So, kung doon ka na pupunta, tapos ang bata mo madami, hindi na siya masyado, hindi na nakakuha ang mga bata. Lalo na pagka may group activities. Tsaka, sa init ang panahon ngayon, especially sa hapon, hindi na, iba na yung amoy ng classroom. So, depende sa classroom size. Nalilipod kayo dito sa aming school, dito sa school. Merong classroom na maliit ang size, merong malaki. Yung malaki namin room, katulad sa room ko, malaki siya. Pero dahil grade 6 ang handle ko, tapos 45 sila, lalaki nila, so parang masikip pa rin siya. Does the room arrangement match with teaching learning principles? Are there several room arrangements in the school? Mostly naman depende sa height ng bata at dun sa kung may physical disability yung bata or nahihirapan katulad sa palawang mata, nasa unan sila o at saka depende rin sa behavior kasi pinag-iiwahiwalay mo ng galit sa recitation para ma-motivate yung other learners to participate din. At especially din, iwahiwalay din ng arrangement yung mga maiingat. Kakabarkada. Yes. Pag-iwalay mo sila kasi pag pinasama mo sila, yung tendency nila, mas matagal sila magpumagawa kaysa mga itinit. So, merong barrier na agad sa Focus talaga. Usually, ganun naman. Are the visual displays attractive and do they stimulate learning? Kasi nagkaroon ng order na dapat there was. Dati kasi talaga puno. As in, hanggang palalagyan mo siya ng visuals, lalagyan mo siya. So, nung maging Deputy Secretary si Vice Bibi Sara, inatay niya yun na kailangan bear ang walls. Kasi, sabi niya, distract pa siya ng learning ng bata. Nakaka-distract siya sa focus sa bata sa learning. Pero, equal pa rin naman kami ng mga konting reminders para sa bata. So, yung meron kami sa visuals. Hindi kaya dati sa punong-puno. Kung kasi elementary din kayo, nag-high school kayo. Yung high school, di ba, hindi na masyadong walang gano'n ng ano. Pero kung nasa elementary ka, ang daming nakasari, ang daming nakaligid. Kaya nga nung secretary sa vice president. Kaya na yung mga cabinets. Very plain na lang na yun. Classrooms. Next question po. Are the school premises safe and is the classroom space free from hazards? Yes. Oo naman. As a teacher, kailangan talaga i-prioritize mo yung safetyness ng mga bata. So, dapat walang nakakawalan nila kung lalo na yung mga courts na extension court. Dapat yung work na dapat naka-align siya. Pero mga outlet natin ay nasa walls. Kailangan mo ng extension court. Pero make sure na hindi siya magiging hazard para sa bata kung wala mga pagkakas. Walang reported accident na kuryente, na sugatan. Safe naman ang bawat classrooms. So, sa last question po natin para sa physical environment,
Are learners comfortable in terms of light and ventilation? Sa live, oo. Well-lighted mga classroom kasi provide talaga yun. Hindi naman i-provide na ng school. Ikaw as a teacher, as po yung nakatira dun sa classroom na yun. So, siguraduhin mo na well-lighted yung classroom. Pero pagdating sa ventilation, sa init ng panahon ngayon, hindi kaya parang once na ang gamit sa isang classroom, kikita mo pa yung bata ay hindi siya yung matapit. So, talagang mabalas. Kung sa mainit ang panahon, pag magsama-sama ang mga bata sa loob, lalo yung mga pinagsasabi, pero as a teacher, kailangan daw anong karamihan ng bata. Sabi na sa kanila, kung kaya ng mga fans na ang pwede rin na sila magdala ng quick fan, or So sa next category po natin, psychological environment. Sa first question po, are there sets of rules and procedures followed? What are these? So, first week pa lang naman ng klase, talagang natin na nag-i-impose sa mga rules and regulations sa bawat isa. So, ang mga example namin doon, una yung being respectful sa lahat ng teachers and even sa classmates. And also, attendance, being regularly attending class, diba? Iwas bullying, iwas any physical harm sa ibang tao. That's cleanliness in a classroom. So, yun ang mga basic rules na i-implement na. Lalo na ngayon, yung opening nitong SY 26-27, kasi nagsimula kami dun sa 3-term. 3-term na ngayon, yung nila 4-term, nila 4-quarter, 3-term na lang. So yung first week noon ay nakaalala talaga sa pag-establish ng mga classroom itself, yung class, kaya mga rules and regulations na dapat pa ng mga bata. Next question po, are there sets of expectations that can motivate the learners to learn? Example ito, para mag-motivate yung bata, siyempre dapat maganda kung maganda yung lesson na ginagawa, dapat yung presentation is maaari din sila. Plus, hindi lang yung kailangan na rewards. Hindi yung verbally, verbally lang, very good. So, ganun. Then, ako as a teacher, pagka meron akong halimbawa activity, tapos na-perfect nila yun, or halimbawa kayo student quiz lang na-perfect nila, hindi ako talaga ng rewards. Both in this para mag-motivate mo kasi yun, para yung iba, ang kailangan maka-perfect din ako. Kailangan makalagay ako na school para makakagawa. So last question po, are there observable in the classroom? Are these observable in the classroom? Classroom atmosphere based on trust, cooperation, and empathy. Modeling of positive attitude, respectful behavior, constructive actions, avoidance of ridicule, sarcasm, superiority in the classroom, and opportunities for learners to share their experiences and learning with each other. Dapat kasi talaga, based on that. Kasi kung walang tiwala sa iyo yung bata, hindi mo sila mahongag. So magtuturo ganun sila makikinig. Pero kung may trust sila sa iyo, may respect sila sa iyo, yung pagkikinig mo pa lang sa kanila, alam na nila na kailangan na nilang makikinig kasi minsan sila ng klase. So, mayroon may classroom management, bahagi ng classroom management. Kasi dapat i-impose mo sa bata na pag oras ng klase, tulad ako, estudyante ka, kailangan meron tayong may respect tayo sa isa't isa. So, di naman sinasabi namin, after dito ng klase, yung mga time na wala kami
idle, vacant, or hindi talaga oras ng klase. Ano lang, parang tuwing din lang sila na hindi naman ano naman bawas yung sleeping teacher, parang magkaano kaibigan na kaya. And more than yung positive attitude, siyempre, yung respectful behavior, ano na parang awareness of bullying. Kasi sabi namin na meron kami ano tungkol sa bullying. So dapat talaga alala mo lagi sa bata na huwag ka mag-bullying. Huwag yung magtatawa na nakapagsan na nakikita. Or gawin na nagagawa. Opportunities for learners to share. Ayan, given naman yun lagi sa kanila. Dahil nga nandun trust nila sa teacher and respect, eager naman sila lagi mag-share ng mga experiences nila sa buhay at reklamo nila sa buhay na dahil sa school. Ay, ganda yun. So, open sila mag-voice out ang kanilang mga nararamdaman. So, lahat naman ito manifested sa classroom. Po, sa last category po, social environment. So first question, are there opportunities for positive interaction inside the classrooms? Are there outdoor activities that foster friendship, camaraderie, and cooperation? Okay, meron naman. Kasi lalo ngayon, yung pang mga like sports, ano sila, training. So, na-develop mo yung friendship nila. Kasi hindi lang sila yung kasama sa classroom. Meron yung nasa ibang level. So, na-develop yung kamalagili nila, nagkakaroon sila ng panilap, ng set friends na nakakasama. And also, last question po, how are individual needs and differences considered? Sa individual differences. Sa pagtuturo, pag nasa act of teaching ka, na-address itong individual differences kasi sa mga group activities, kailangan may differentiated activities. Depende sa kakayahan ng bata, kung anong level siya. Although isa yung topic, isa yung learning competence na pag-aaralan, meron pang gagawa ng activity na mas mababaw na kaya nilang gawin, and then pa-complicated depende sa learning abilities ng bata sa skills. Sana naman sa social environment naman sila, pinapaalala din naman lagi na everyone is unique. So, hindi mo dapat ihahalin ang sarili mo sa kanila. Pero gawin mong i-block yung maganda. Nandun din yung respect lagi. Kahit iba-iba sila ng pinagmulan or ng behavior, pinapalala namin na respect each other, respect begets respect. Lalo nung kapwa mo, gagalang ka. So ma'am, nandito po kami para mag-interview po ng mga questions po, katulad po ng physical environment. Ito po ay para sa subject po natin. Number 1 question po ay, is the space inside the room more than enough for learners to move about? Based on my experience here at our school, in terms of space sa classroom, may classroom na may space, malaking space tulad ng classroom ko. Meron namang classroom na hindi siya ganun kalaki yung space due to the number of students na nandun sa loob ng classroom or the enrolled Does the room arrangement match teaching learning principles? Are there several room arrangement in the school? Sa teaching and learning naman, syempre, kaya mo sila ina-assign with that particular seat. Because meron silang kailangang i-adapt. For example, kaya sila nasa unahan,
because some of them are may problem sa eyesight. So, kaya namin sila ina-arrange based on the teaching and learning because it depends upon the capabilities of the students. Kasi, hindi mo naman sila i-arrange based on, okay, gusto ko dito ka sa unahan kasi maganda kang tingnan. It's not like that. Dapat, titingnan mo siya based on the capabilities of the students because hindi ka mag-arrange or mag-design ng isang seating arrangement based lamang sa preference na gusto mo. Attractive and to stimulate learning. Okay. Based on the display, hindi kasi kami pinapayagan na sobrang makulay na ngayon ang classroom because according sa DepEd, hindi na sila or hindi na preferred na yung mga bata ay maraming visuals, hindi talaga yung mga dikit-dikit. So kung may didikit man kami is sa bulletin boards, kung may announcements or sa board about sa kanilang attendance. Pero yung mga kunyari ay kung ano-anong design, hindi na siya ganon ka hindi na siya ganon i-allow. Are the school premises and the classroom space free from hazards? Oo naman kasi syempre sa lahat naman ng classroom bago. Kaya nga nagkakaroon ng brigada eskwela kasi kinakailangan before the opening of the school year, ready ang classroom at the same time kung ano man yung hazard na pwedeng makita during those summer vacations, matatanggal na siya and then pagpasok ng mga bata, ready na, wala na po problemahin. Ang problemahin na lang siguro is somehow yung mga kulang na mga upuan because hindi siya pwedeng hindi kayang i-1 is to 1 yung upuan para sa mga bata due to the number of enrollments. Last question are learners comfortable in terms of light and ventilation? Okay, in terms of light and ventilation sa light, maganda, maayos. Maganda ang electricity. Pero sa ventilation, lalo na ngayon sobrang init, hindi kaya i-cater ng electric fans lamang, lalo na kung ceiling fan. Tapos ang ceiling fan ay hindi ganon ka updated or kumbaga ay matagal na yung ceiling fans, hindi na siya ganun kaganda yung hangin, hindi na ganun kalakas. So sa ventilation, siguro out of 10, siguro nasa 6 yung rating. Attractive and to stimulate learning. Okay. Based on the display, hindi kasi kami pinapayagan na sobrang makulay na ngayon ang classroom because according sa DepEd, hindi na sila or hindi na preferred na yung mga bata ay maraming visuals, hindi talaga yung mga dikit-dikit. So kung may didikit man kami is sa bulletin boards, kung may announcements or sa board about sa kanilang attendance. Pero yung mga kunyari ay kung ano-anong design, hindi na siya ganon ka hindi na siya ganon i-allow. Are the school premises and the classroom space free from hazards? Oo naman kasi syempre sa lahat naman ng classroom bago. Kaya nga nagkakaroon ng brigada eskwela kasi kinakailangan before the opening of the school year, ready ang classroom at the same time kung ano man yung hazard na pwedeng makita during those summer vacations, matatanggal na siya and then pagpasok ng mga bata, ready na, wala na po problemahin. Ang problemahin na lang siguro is somehow yung mga kulang na mga upuan because hindi siya pwedeng hindi kayang i-1 is to 1 yung upuan para sa mga bata due to the number of enrollments. Last question are learners comfortable in terms of light and ventilation? Okay, in terms of light and ventilation sa light, maganda, maayos. Maganda ang electricity. Pero sa ventilation, lalo na ngayon sobrang init, hindi kaya i-cater ng electric fans lamang, lalo na kung ceiling fan. Tapos ang ceiling fan ay hindi ganon ka updated or kumbaga ay matagal na yung ceiling fans, hindi na siya ganun kaganda yung hangin, hindi na ganun kalakas. So sa ventilation, siguro
out of 10, siguro nasa 6 yung rating. Environment. Are these sets of rules and procedures followed? What are these? Pagdating sa procedures, syempre, di ba tayong mga teacher, meron talaga tayong solution. Kaya nga meron tayong tinatawag na lesson plan. Because the lesson plan is the backbone of our teaching and learning process. So, pagdating sa procedure, may mga times na hindi mo talaga siya masusunod due to the learners. Kasi minsan yung mga learners try na advance, kaya magandang i-direct yung lesson plan. Now, may mga learners na hindi ganon kadaling mag-catch up, kaya nagawin natin, for example, yung lesson plan natin is for the whole week. Okay? Ngayon, si learner o yung mga learners, hindi sila ganon ka na-catch up. So, gagawin natin, kailangan natin siyang i-expect. Because, hindi mo pwedeng iwan yung isang lesson na naguguluhan yung isang bata. Because, kapag ka nag-jump tayo, for example, this week, okay, ang bigyan natin sa estudyante, dapat na yung week matapos. Tapos yung aralin na yon connected sa lesson sa next week. Next week. Ngayon, yung lesson ngayong week, hindi na-gets ng bata, paano mo siya ibibigay or paano mo siya dudugsungan next week kung yung pinaka-root ng tawag naman topic is hindi na maintindihan. So, may mga times na masusunod siya, may mga times na hindi. It depends upon the learners talaga. Are these sets of expectation that can motivate the learners to learn? Pagdating sa expectations, kasi in reality, pagdating sa that, expectations are just set of ang hirap kasi sabihin na set of motivation pagdating sa expectation. Siguro, pagdating dun sa sabihin na natin ng motivation, mas magandang gawin na lang is yung rewarding system. Okay? So, alam niyo naman yung positive intervention. Okay? So, kapag may nagawang maganda yung bata, sumagot ng tama, very good, ganyan. And because we are innovative, may mga bago tayong ginagawa, may mga bago tayong ways para i-motivate yung mga bata rather than expecting something to them. Kasi kapag nag-expect ka, for example, ikaw ay isang estudyante, nag-expect sa'yo yung teacher mo na, okay, dapat 100% ito. What if hindi nag-gets ng bata? So, aside from magiging expectation, hindi na siya ma-motivate kasi sa sarili niya mismo, hindi niya na-gets yung expectation mo. So, ang mangyayari, hindi magiging demotivated siya. So, aside, huwag natin gawing expectation, gawin lang natin siyang motivation para maibigay ng bata yung best na kaya niyang gawin towards the activities na pinibigay natin sa kanila. Are these observable in the class? Okay, ano yung mga observables na yun? Ito po, yung classroom atmosphere based on trust, cooperation, and Okay, so yun naman ay pagdating sa trust, cooperation, and empathy. Mapapasok po yan kapag nagkaroon na ng interaction ang bawat estudyante sa isa't isa. Kumbaga, lahat yung trust, yung empathy, yung cooperation, papasok yan sa groupings. Okay? Kasi magkakaroon ng trust yung bata na okay, kapag ibinigay ko ito sa pag-group ko, kaya niyang gawin. Sa cooperation, magkakaroon tayo ng selection of students and then mag-cooperate sila sa isa't isa. And then doon papasok yung tinatawag natin empathy. Because kapag may empathy ang bawat estudyante sa isa't isa, magkakaroon sila ng thinking na walang may iwas sa dalayan because they are cooperating with each other. modeling a positive attitude, respectful behavior, constructive action. Kasi ngayon, sa bagong curriculum, meron tayong tinatawag na interventions. So, meron tayong tinatawag first offense, second offense, third offense, and we have the anecdotal. So with that, nakakatulong
siya because nagkakaroon ng takot yung isang bata na for example, parang aayahin na gugustuhin, ba mo-anecdotal, or yung isang bata ay matatakot na mag-away or manakit ng kapwa niya estudyante because there are interventions sa mga ginawa nila. Kumbaga, kung noon ay medyo binibaby yung bata, ngayon, nagkakaroon na sila ng stage 1, 2, 3, kung saan papasok yung ginawa nilang behavior, meron silang kakakibat na intervention. Next point is avoidance of ridicule, sarcasm, curiosity, and in the classroom. Okay, pagdating naman sa ganyan, palagi nating inuna yung tinatawag natin na passive intervention. Kasi kapag ang bata, binarabara mo ang bata sa classroom, kunyari sumagot yung bata. Tapos, medyo, kumbaga ang tanong ay ito, tapos yung sagot niya ay medyo lumayo. Hindi mo siya sasabihan na kung ano-anong makakapagpalow ng kanyang moral. Okay? Magkakaroon ka ng positive intervention na okay, thank you so much. Tapos, parang magkakaroon ka ng another question na magpapalapit dun sa sagot ng bata. Hindi mo siya gagawin na, okay, mali yung sinabi mo, mali yung sagot mo, okay? Kasi that is negative. Dapat, positive yung intervention natin. For example, medyo alam natin malayo, pero as teachers, ang trabaho natin is to connect their answers para magkaroon ng motivation yung bata na, okay, next time, sasagot ulit ako because tinatama niyo ba yung answer ko dun sa question. And last one po is opportunities for learners to share experiences and learning with each other. Okay. Lagi niyo tatandaan, when we say learning is a two-way process. Okay? Hindi porket we are the teachers, tayo lang ang mag-feed ng learning. Okay? Pag sinabi natin two-way process, natututo tayo sa teacher, ay natututo sila sa atin as teacher, ay natututo tayo sa kanila as students. Paano natin sila matututunan? Based on their experiences. For example, pumasok tayo sa classroom, kung ano yung nangyari ngayon, or kung ano yung na-experience natin sa mga bata, pwede natin silang makuha para tomorrow, hindi na siya ulit nangyari. Or tomorrow, mas maging better yung handling natin ng mga students. Now, when we say, opportunities to learn and share their experiences, meron tayong tinatawag na HGP or Homeroom Guidance Program. Dito, it's not something na connected with subjects, pero with HGP, makaka-connect ka because it talks about the life of the students. Okay? So, parang katulad mamaya, ang topic na namin sa HGP is uniqueness of self. So, pwede silang mag-express ng kanilang mga experiences, pwede nilang sabihin yung mga, for example, ano ba yung unique sa kanila, ano yung favorite nila, ano yung mga hobbies nila, and with that, makaka-open tayo na, okay, itong mga batang to, mahilig sila sa colors. Now, dahil nalaman natin na mahilig sila sa colors, next time, next meeting, pwede natin ibigay sa kanila yung, okay, ngayong activity natin, pwede tayong mag-connect ng something na about coloring, or mag-connect tayo ng something about drawing. With that, nakatututo sila, na-open yung mind nila, and na-enhance din yung kanilang mga creativities. Social environment. For the first question, are there opportunities for positive interaction inside the classroom? Pagdating sa positive interaction, lagi naman din, yun yung lagi nating pino-foster sa kanila na, okay, huwag kayong mag-away, huwag kayong magkagulo, huwag kayong maingay. Doon pa lang, papasok na yung positive interaction. Kasi, i-inculcate natin sa mga bata yung mga positive traits na dapat ay ipinapakita nila towards their classmates. Para paglabas nila ng classroom, alam na nila yung paano nila i-behave. Kasi kapag yung bata, hindi mo sinupil sa loob ng classroom, madadala niya yun sa labas. Kung gano'n siya kabarubal sa classroom, gano'n din siya kabarubal sa labas. Kasi hindi mo siya sinupil agad. So yun. And for the second question po, are there outdoor activities that foster friendship
camaraderie and cooperation. Okay, so pagdating sa outdoor activities, I can say na isa sa mag-foster talaga na friendship, camaraderie, and cooperation is yung mga tinatawag natin na city meet, yung mga district meet, cluster meet, or yung mga palarong pampaaralan. Kasi doon pa lang makikita mo na yung friendship, makakabuo sila ng friends towards other, yung mga kalaro nila, i-add nila sa Facebook, ganyan. And then, pagdating sa tinatawag natin na cooperation, nandiyan na yung pag team sports, paano sila makiki-operate sa isa't isa. Di ba? Pag team sports, meron silang shared objectives or goal. Ang manalo, teamwork, ganyan. So, paano nila yun ipapasok? So, yun pa lang, pagdating sa outside activities, doon mo na siya may isip na, okay, dito papasok ang tinatawag natin na mga palarong pampaaralan. And for the last question, how are individual needs and differences considered? Okay. Pagdating sa consideration naman sa differences ng mga bata, kasi as we all know, para yung mga tatak ng zebra, lahat ay iba-iba. Diba? Sa fingerprints, iba-iba. Ngayon, ang gagawin mo na lang, or ang gagawin natin as teacher, paano ba natin sila i-categorize? And then, after natin i-categorize, ngayon aalamin natin paano natin ibibigay yung tamang intervention para mas mabigyan natin ng knowledge yung mga bata. Or para mas ma-inculcate natin yung knowledge. Kasi, mahirap sa isang teacher yung one size fits all. Tama? Kasi, kunyari, ang isang bata hindi siya makatuto kapag puro pabasa. Ngayon, isip ka ng intervention, okay, hindi na sila nag-enjoy sa pagbabasa. Ngayon, kinakailangan ipanood ko naman sa kanila. Okay, kaya meron tayong tinatawag na multiple intelligence. Okay? So, doon papasok yung tinatawag natin na different interventions para makita yung differences and different needs ng mga bata. Lalong-lalo na sa akin, ang handle ko ay grade 7. Mga bata, talagang minsan yung iba isip ng elementary pa rin. Elementary pa rin sila. So ngayon, ang ginagawa namin, or ang ginagawa ko, nagbibigay ako ng interactive games, activities, para mas ma-engage sila and at the same time, natuto din sila. So yun, kaya dun pa lang papasok na yung catering of differences pagdating sa school process. Magandang araw po, sir. We are from City College of Calapan at nandito po kami para magtanong ng questions about classroom environment and kailangan po namin po para sa aming field study po na titled na Learning Environment po. So, I am a Thayer Mano po and I'll be asking po social environment po. Okay. So, first question po is, are there opportunities for positive interaction inside the classroom? Yes, of course. Please allow me to speak in Filipino because I am a Filipino major. So, pwede naman siguro magsalita ng Filipino. Are there opportunities for positive interaction inside the classroom? Okay. Maraming mga oportunidad para magkaroon ng positibong interaction sa loob ng silid-aralan. Unang-una, pinabayaan natin ang mga bata natin na makisali sa gawain, sa iba't ibang gawain, sa mga tinatawag natin na differentiated activities. May mga pagsagot sila sa mga malayang talakayan na hinahayaan natin sila na magbigay o mag-share o magbahagi ng kanilang ideya patungkol sa isang particular na paksa o sa specific topic. Ano pa? Yung positibong interaction na yon ay nagaganap sa kanila para mas sumagot sila ng maayos at hindi kinakabahan. Nanginggan nyo sila sapagkat pinapakita mo, pinararamdam mo na belong sila at hindi mo sila pinapansin ng may pamumula sa kanilang pagkakamali. May pagkakataong ganyan. Sa halip, ang paraan ng iyong pagsasabi kung paano sila tama ay yung tinatawag natin na constructive feedback. Na hindi mo sila pupulaan o sasabihan ng mali, kundi ang pagkatama mo sa kanya ay ganito ang paraan. Ganito.
siguro mas mainam na ganito-ganyan. Yun yung mga paraan para magkaroon ng tinatawag na positibong interaction. Kasi doon pa lamang, mababawasan yung takot o kaba na mararamdaman nila. Mayroon na agad ng positive interaction sa loob ng silid-aralan nito. Pag magkagayon, mas magiging maayos ang ugnayan sa loob ng silid-aralan o sa loob ng classroom. Okay na yun. Thank you po. So, ito po ang second question. Are there outdoor activities that foster friendship, camaraderie, and operation? Okay, sa tingin ko mayroon naman halimbawa, pumunta na rito, unang-una, halimbawa, pumunta dito ang mga taga-simbahan, meron na agad tayo na tinatawag na outdoor activities na kung saan hindi lamang yung skills o kasanayan nila sa larangan ng akademiko ang tinuturo rito, pati yung mga gawain na makakapagpaunlad sa kanilang spiritual. Syempre, meron din mga outdoor, kasama na diyan syempre yung mga laro. At nagpo-poster yun ng camaraderie, solidarity, sabi nga, at saka yung tinatawag natin na sportsmanship, yung friendship, na kung saan kapag naglalaro sa labas, may mga cluster meet, halimbawa na ginagawa, kahit yung mga laro dito na pwedeng makipag-usap, nakikitay up sa community, sa barangay, na kung pwedeng maglaro doon sa court na yon o kung saan mang lugar, doon pa lang yung mga mag-aaral namin ay napuposter sa kanilang friendship na nagiging palakaibigan sila, na hindi lahat ng laban ay kailangan kailangan may pantay na pagtingin, sportsmanship, friendship, mahalaga. Ayan. Bukod pa dyan, syempre, yung iba pang gawain na halimbawa sa barangay. May mga outdoor activities dyan. Kahit nga yung sa paglilinis, may mga nakatoka-toka. Halimbawa, susulat ang mga SKD yan. Outdoor activities pa rin doon na involve ang aming mga bata. Di yan, naglilinis kami. May camaraderie pa rin doon. Meron pa rin friendship, hindi lamang mga bata namin, pati yung mga bata namin at doon mismo sa kabataan na nandun mismo sa particular na lugar na kung saan kami nakatalaga ang naka-assign. Sunod, anong pangatlo? How are individuals' needs and differences considered? Ayan, halimbawa sa loob ng silid-aralan, social environment, ang ating classroom is composed of diverse learners. Ibig sabihin talaga, may iba't ibang kakayahan yan. May magaling sa matematika, may magaling sa musika. Kaya ngayon kay Howard Gardner na multiple intelligences, dapat nakukonsider natin yon. Na kung saan, dun sa pagkakaiba-iba na yon, maglalagay ka ng differentiated activities. Hindi mo pwedeng i-box ang student na ang gagawin yung poster. What if, o halimbawa, ang matapat sa iyo ay poster pero wala sa inyo ang magaling gumuhit. Wala sa inyo magaling doon. Ang magaling pala sa inyo ay magaling magsayaw. Badly kinesthetic. Ang magaling pala sa inyo ay may kinalaman sa musical. Diba? Doon pala ang nakikita namin yung individual needs and differences. Ang ginagawa namin dito, sino ang magaling dyan gumuhit? Pinagpupunta namin sa isang lugar. Sige, dito kayo. Sino ang magaling diyan sa palagay nyo ay sa sayaw, sa kanta. Pwede kayong gumawa ng isang kanta na kung saan may ipakita nyo kung ano yung aral sa talakayan natin. Depende sa ibibigay na paksa o dapat gawin ng mga bata. Nakikita na agad namin ang individual differences. Diba? Kahit naman yan sa pagdating sa mga paniniwala, halimbawa values education, mga paniniwala sa iba't ibang relihiyon. Diba? Doon pa lamang malalaman mo na may iba't iba talaga tayong paniniwala, may iba't ibang beliefs, may iba't iba tayong kakayahan. Ang kakayahan mo, maaaring hindi na kakayahan, ang kakayahan niya, maaaring hindi mo kakayahan. Doon pa lamang, dapat makikita na agad ng guro para mabigyan ng tama na pangangailangan yung mga mag-aaral. Okay. At pagka nagkagayon, magkakaroon ng isang maayos na pakikipag-ugnayan sa tinatawag nating social environment. How to deal with the other students, you as a teacher, how you deal with the differences of your students. Okay, thank you. Pagkain po natin ang psychological environment. Are there sets of rules and procedures followed? What are these? Okay, psychological environment. Siyempre, kailangan na maging maayos ang pagtingin
sa bawat mag-aaral na mag-aaral sa kanyang kapwa mag-aaral. Ako bilang guro sa aking mga mag-aaral at yung mga mag-aaral sa akin bilang isang guro. Ayan, sabi lang dito, are there sets of rules and procedures followed? What are these? Mayroon ako, simula pa lamang na magsimula ang klase, simula ng pasukan, nagtalaga na ako ng mga tuntunin na dapat sundin ng mga mag-aaral sa loob ng klase. Kasi yung mga yan ay dapat nilang sundin para magkaroon ng maayos na pakikipag-ugnayan sila sa isa't isa. Unang-una, nandiyan na yung mga rules na respeto. Dapat, kasi kapag hindi mo nirespeto unang-una ang iyong kaklase, hindi mo nirespeto ang iyong kapwa sa loob ng silid-aralan o kahit sa labas ng paaralan, di ba, kung tutuusin, magkakaroon yun ng epekto sa kanyang pag-iisip. Maari siyang, pag hindi mo siya nire-respeto, ang tingin mo sa kanya ay parang maliit siya, dahil siya'y tahimik na tao, doon pa lamang makikita mo na parang nabubuli siya. Kapag gano'n yun, maapektuhan ang kanyang pag-iisip na tatama rin siya, posible na pumasok lang sa pangalawa. Ano pa? Bukod diyan sa respeto na yan, ay yung iba't iba pang dapat sundin ng mga mag-aaral sa loob ng klase. Yung mga magagandang gawain o asal na dapat na ginagawa nilang routine sa bawat araw. Dan pa lang kumbaga kaya nang isuma lahat. Sumatotal na yan, yung respeto, pag nandyan na, disiplina, ang una kong nang tinuturo sa kanila. Pag pumasok na yung disiplina na yan, ginagawa mo, magandang epekto niya sa lahat. Kasi hindi mo sasabihan na masakit ang kaklase mo. Tama? Tama. Hindi mo siya pagsasabihan ng below the belt na tinatawag natin. Kasi kapag sinabihan mo yan, epektado lahat. Kaya kapag disiplina, unang tinuro, respeto, dala na lahat ng tutusin ng pag-ugali para hindi maka-apekto ng masama sa isip ng kanyang mga kaklase. Yun lang pinaka ko. So next question po. Are there sets of expectation that can motivate the learners to learn? Ayan. Siyempre naman, meron akong mga inaasahan para ma-motivate ang mga mag-aaral na pumasok. Unang-una diyan, sinabi ko naman talang buhay ko kung paano ako nagsimula. Para mainggan nyo sila. Sunod, ano ba yung gusto mong mangyari sa buhay mo? Ano ba yung ultimate goal mo? Bakit ka naririto? Bakit ka nakaupo lang? Bakit ka nakaupo diyan sa upuan na yan? Dahil ba sa baon lamang? O dahil ba gusto mo talagang matuto at gusto mo yung iyong mga kaalaman na ay magamit mo balang araw dahil yan ang iyong instrumento para sa iyong pangarap at magandang kinabukasan. Yun lagi. Kaya inaasahan ko sa kanila yung mga dapat nilang gawin bilang isang mag-aaral na mag-aral sila ng mabuti. Kasi kapag nag-aral silang mabuti, lahat, matutupad nilang pangarap nila, magiging maayos ang pag-iisip na, di ba? Halimbawa, binigyan mo na sila ng motibasyon ng inaasahan mo sa kanila para matuto, pero hindi naman nila ginawa. Tapos, syempre, madidispaya ka bilang isang guro kung tutusin. Syempre, may ipakita natin bilang guro yun. Diba? Parang, pag nasabihan mo sila na ikaw, ganito, may pagkakataon na hindi ka man lang gumagawa ng yung psychological nila, may impact yun. Kung tutusin kasi, okay, hindi pala yung inaasahan sa akin na makapag-motivate ako, nababawasan, makaka-apekto din yun sa yung pag-iisip. At ma-apektuhan din yung sabi niya. Kasi bakit ganun? Ba't kulang? May kulang sa akin kasi pagod. Hindi ako ma-motivate na. Pangalan tayo. Are these observable in the classroom? Okay na. Next po is classroom atmosphere based on trust, cooperation, and empathy. Ayan, classroom atmosphere based on trust. Oo. Observable naman ito. Kumbaga, may nakakapalagay ang loob na nila ang bawat isa sa kanila. Misli ako sa kanila, sila sa akin. Hindi sila natatakot na magtanong sa akin kapag may gusto silang malaman. May tiwala sila na hindi ako mamimiloso po na, ano ba yan? Natalakin na natin. Paulit-ulit na lang. Hindi ako ganun Kumbaga, may build na agad tayo na tiwala. Tapos, ganun din sa mag-aaral. May cooperation pa rin ang mga bata sa isa't isa. Kapag may mga groupings, kapag may malayang talakayan o discussion, syempre may empathy. Para lang yung sympathy. Kung sa sympathy, sabi nga natin, alam mo, nakikiramay ka sa kanya, alam mo kung ano nasa isip niya. Pero pag sinabi nating empathy,
nilalagay mo ang sarili mo sa kalagayan niya, nauunawaan mo siya na parang ganito sa sitwasyon, huwag ka malalampasan mo din yan. Tulad ng nangyari sa akin. Malalampasan yung paghihirap na yan sa palagay mo, tinatamad ka mag-aral dahil wala kang baon, nanghihina ka. Nangyari yan sa akin. Pero, naiintindihan kita at balang araw, makakaraos ka din basta magtsaka ka lang. Yung tinatawag nating empathy. Hindi mo lang alam yung nararamdaman, kundi nilalagay mo ang sarili mo sa kanyang sapatos. Okay. Modeling of positive attitude, sir. Respectful behavior, constructive actions. Observable naman po yan. Ano po? Kumbaga nga, sabi nga ni Skinner, nakikita ko naman yung positive attitude sa mga bata. Bagamat may mga araw o may mga oras na nika nga ay hindi magandang ginagawa sila, maingay, ganyan. Pero, kalimitan naman, halos naman sa lahat ng oras, sumusunod naman sila. Tapos, respectful behavior, gumagana naman. Ika nga gumagamit ang po at opo. Pero may pagkakataon pa rin naman, hindi naman perfecto. Alam mo naman mga bata natin, yan. Tapos, syempre, constructive action. Tulad ng sinabi ko kanina, may constructive feedback tayo. Halimbawa, nagkamali ang bata, hindi natin basta pwedeng sabihin na, mali ka, hindi ganyan ang tinalakay ko, ikaw din hindi nakikinig. Pag nabigay siya ng ideya kahit sa values education, halimbawa, pag sinabi natin constructive action, paano niya mapalalago o maitatama ang kanyang sarili sa maayos na paraan ng iyong pagbibigay ng feedback mo doon. Halimbawa, mas maganda na ganito ganyan, mas mainam siguro kung gagawin mo ang ganitong bagay para makatulong ka sa lipunan. Diba? Hindi mo tinatawag na constructive. Hindi ka nanguhusga, pero in a constructive way, paano mas magiging maayos? Iba yung suggestion sa iyong inupilaan ng salita. Yun tinatawag na constructive action. At dapat ikaw ay on time gagawin mo yun. Ika nga ay pag sinabi dyan sa oras na yan, may nakita ka na ganito ganyan, bakon mo na dapat ang attention na ganito dapat ang gawin mo. Okay, sunod. Avoidance of relative sarcasm, superiority on the classroom. Ayun! Observable naman. Kahit nga ako bilang guro, hindi ko tinitingnan talaga na sobrang superior ako sa mga bata. Sabi nga, pag tayo, may mga bata, tayo, teaching and learning kasi tayo, kaya nga two-way, tayo natututo sa mga bata kung tutusin, at yung mga bata talaga natututo sa atin. Ngayon, huwag kang sarcastic sa kanila kung paano ka nakikisama. Sabi nga, dapat nga, bilang pangalawang magulang o tinatawag natin na loco parentis o second parent, dapat ikaw mismo, sa sarili mo, maging magulang ka para sa kanila. Alam mo, yung mga hindi dapat mong sabihin sa kanila, na yung tipo na nang-uuyam ka, yung sarcasm ang tawag. At yung mga bagay na sa tingin mo ikay mataas, ako lang ang magdidesisyon, ako lang ang tama, dahil ako ang gura, ako ang laging tama. Huwag ka makalala. Pwede mo sabihin na maayos yun sa mga bata. O pwede kang ako muna. O pwedeng ako ang masunod ngayon. Kahit na may pinagbibigyan ko sa ibang pagkakataon. Pero pag sa tingin ko ito mas makabubuti para sa mas nakararami, yun ang gagawin. Pwedeng ganun. Okay. And lastly, opportunities for learners to share their experience and learning with each other. Okay, lagi ko yung ginagawa yun sa kanila. Hindi pwede na tayo mga guro ay kuda lang ng kuda. Binibigyan natin ng oportunidad ang mga mag-aaral na ibahagi ang kanilang mga karanasan. At dyan sa mga karanasan na yan, matututo sila sa isa't isa. Pag nagbahagi ang kaklase tungkol sa kanyang karanasan, ganun pala siya. Matututo rin siya, may aral na mapupulot yung iyong kaklase na pwedeng magbago sa kanya tungo sa maganda. To become a better person. Sabi nga, para maging mabuting mag-aaral. Tama, sir, di ba? Pag tayo, hinahayaan natin, sige, bahagi mo ang iyong karanasan, ang iyong ideya. At bakit sa karanasan na yan, ay matututo yung kaklase mo. Sabi nga, kahit pa sa lesson, di ba? I-apply yan sa daily living. Batay po naman sa karanasan ko, katulad ng sa akda o sa ating natalakay, nangyayari din po yan sa lipunan, tulad po nung nangyari sa aming bahay. Dapat po ganito ganyan, hindi dapat gawin ng mga ganito ang ganyang pag-uugali. Yun po. Our class po, sir, ay physical and mental. Is the space inside the room more than enough for learners to move around? Oh my God, ma'am. I don't think so. Because we have 54 students in our classroom. So, maliit po talaga yung espasyo sa loob.
Kasi pag dami ng estudyante, kahit pa yan medyo malaki yung silid-aralan, standardisado, mahirap pa rin siksikan ng mga bata. Kasi depende, hindi naman pwedeng tanggihan ang enrollment. Sabi nga sa public school. Ngayon, kulang talaga kami kung tutusin sa espasyo. Halimbawa, nagkaroon kayo ng groupings. Honestly speaking lang yung akin, wala na halos matalupan sa 54 na students. Yun po ang totoo. Walang enough space. Next po. Next po ay, does the room arrangement match with teaching learning principles? Are there several room arrangement in the school? Does the relation match teaching learning purposes? Okay naman. Match naman kasi tulad ng nakagawian, kung ano yung pinakang classroom setting, kung ano makikita mo sa classroom ng secondary, yun naman, doon sa mga kailangan sa tinatawag natin na pagtuturo at pagkatuto o teaching and learning process doon sa prosesong yun. Match naman siya. Kung meron man dito na iba ang arrangement sa school na ito, ay di, siguro mga computer laboratory lang yung iba na kapag meron na laboratory pa sa science, ganyan. Pero, kalimitan o karaniwan, kung ano yung makikita nyo, typical. Yun din ang makikita nyo mismo sa classroom setting dito sa okay, next po. Are the visual displays attractive and do they stimulate learning? Okay. Dahil nga, wala na masyado dati ika na nagkaroon ng balita na ipinagbawal naman yung mga tinatawag natin na visual display. Tama ba? Ito yung mga nasa loob ng silid-aralan. Wala naman masyado. Pero kung meron man, ito na may attractive at nag-stimulate ng learning. Kasi kung meron man nakapost dito, ay di mga dapat matutuhan ng mga bata na dagdag. Kung yan man sa bulletin board o sa kung ano pa man. Are the school premises safe? Is the classroom facilities away from hazards? Oh my God. Are the school premises safe? And is the classroom space free from hazard? Okay. Ma'am, itong mga school premises namin naman ay safe. Ika nga, meron naman tayong gwardiya kung tutusin. May pumupunta rin dito na mga pulis. Ngayon, kung magkaroon man ng pagkakataon na may mga nag-aaway, yan naman ay nagagawan agad ng aksyon. Ika nga, may mga ginagawang aksyon, hindi pwede makakalampas kapag may nagsumbong na ganito, hindi yan makakalampas. Laging yung concern, people dito ay laging nabigyan, nakaabang kung ano ang dapat gawin. Meron tayong katuwang na community kasi hindi na kaya ng school yan. Katuwang natin lagi ang community, ang barangay, at saka siyempre ang pulis, at siyempre ang magulang bilang mga stakeholders ng paaralan, kasama sila. And the classroom space free from hazard, free naman. Awa naman ng Diyos ay free from hazards naman ito sa ating silid-aralan o school. Sunod, Next question po ay, are learners comfortable in terms of light and ventilation? okay. Marami namang electric fan, pero bunsod ng pabago-bagong klima sa atin, siyempre, di ba kung tutusin dapat tagulan na, bakit magnaspawis pa rin ako? Kahit po maraming electric fan dyan, dumadaing pa rin ang mga bata. Hindi na halos kaya ng electric fan. Kung tutusin talaga, comfortable naman sila. At may ventilation, okay naman ang bintana. Nakakahangin naman, pero hindi din kasapat talaga ang binibigay. Kahit pa yan 10 electric fan ang nakalagay dyan, may init at init pa rin. Lalo naman, ako marami ang gusto. Yan lang nga, ako tapat lang naman sa inyo kaysa naman pabanguhin ko ng tulong. Ayun naman ang pagkakatuhan sa atin. Yan naman sa physical environment. Pero, all in all, kung susumahin ko itong physical environment naman, masasabi ko naman na matatawag pa rin na conducive learning environment pa rin naman sa loob ng classrooms. Yan ang pinaka-importante. That they feel safe. Nararamdaman nila na sila ay safe. Na sila ay free from hazard, and ang pinaka-importante nga, ay conducive siya para sa maayos na pagkatuto sa learning nila na magigain from the Yun lamang po. That's all.